to completion and evaluated for effectiveness. Moreover, unlike RA 11935, House Bill 11287 did not allow any transfer of funds that arbitrarily overreaches the exercise of the right of suffrage. What the Congress is doing is within the plenary and broad exercise of its legislative power to amend existing law on elections of local officials. From the reading of this proposed measure, our intention is to amend Section 42 and 43 of the Local Government Code, or RA 7160, to fix the term of office of the BSK officials to 6 years. Incidentally, a transitory provision to govern the tenure of incumbent barangay at Sangguniang Kabataan officials is within the framework and necessary for the guidance of public for the proper implementation of this measure once it becomes a law. For this reason, this representation hopes for the support of this honorable chamber for the swift passage of this crucial measure. Thank you very much, Mr. Speaker. Thank you. Thank you, Congressman Copilar. Majority Leader. Mr. Speaker, I now move that we recognize the Honorable Representative Raul Daniel Manuel of the Kabataan Party List for his interpellation. The Kabataan Party List Representative Raul Daniel Manuel will interpret, and you have the floor for a few minutes. Thank you, Mr. Speaker. Would our good sponsor yield to several questions from this representation regarding House Bill 11287? Yes, Mr. Chair. Thank you, Mr. Speaker. Una, Mr. Speaker, itong House Bill, ang maapektuhan po ay parehong barangay elections and SK elections. Tama po ba? Yes. And Mr. Chair, Mr. Speaker, how long ang magiging term ng barangay and SK officials kapag maging batas po itong House Bill 11287? Mr. Speaker, for the barangay officials, it will be two terms every 6 years per term. But for the SK, Sangguniang, it will be 1 term for 6 years. Okay. Sa ngayon, Mr. Speaker, gaano kahaba ang term ng mga barangay and SK officials? Well, according to the Local Government Code, it should be 3 years per term. And it will be 9 years if you will complete the 3 terms. With that, Mr. Speaker, I think na-mention din po kanina ang Supreme Court decision sa Makalintal versus Comelec na nangangailangan po ng sufficiently important, substantial, or compelling na mga batayan kung magkakaroon ng postponement of elections. Mr. Speaker, ano-ano po ang mga pamantayan na nilatag ng Supreme Court decision na ito bago masabi na meron talagang sufficient na mga batayan for postponing the barangay and SK elections? Mr. Speaker, to clarify it, the bill itself is not postponement. It's about fixing the term of the barangay official through amending the local government of 1990, particularly Section 42 and Section 43, which states the term of each barangay officials. Hearing that, Mr. Speaker, kung magiging batas po ito, kailan po ito i-apply? Will this apply to the incumbent barangay and SK officials or sa mga susunod pa po? It will apply upon approval of this law, upon passing of this law. Incumbents. With that, Mr. Speaker, kapag naging batas na po ito, ang immediate na magiging effect po niya ay mapopostpone po talaga ang election supposedly para dun sa mga papalit, sa mga incumbent na mga officials. Kasi pwede rin naman po, granted, although syempre later on, i-discuss pa natin yung merits talaga ng length ng term. Pero kung pag-uusapan po muna natin ang effect nito sa current na officials, then may mangyayari po talaga na instead na matapos nila yung kanilang term
as granted by our current laws, ay ma-extend po talaga yung term nila. Kaya may mangyayari pong pagkakapostpone ng halalan para dun sa mga papalit ng mga barangay and SK officials. Mr. Speaker, actually, I believe one of the main reason during the Makalintal case, the previous bill that we have, kinatigan siya ng Supreme Court because yun ay talagang postponement yun. Ang ginagawa natin ngayon sa bagong batas na ito, hindi natin pinopostpone. Inaamyendahan natin ang batas ng Local Government Code, particularly katulad ng aking nabanggit, Section 42 and 43, inaayos na natin yung term ng barangay official para hindi na ulit tayo mapunta dun sa postponement, sa extension na sinasabi. With that, Mr. Speaker, kasi at least sa mga nakaupo po ngayon ng mga barangay and SK officials, nung tumakbo po sila, ang in-expect lang po nila na term ay actually nga po 2 years lang. Tama po ba? Kasi they were elected in 2023, then supposedly 2025 magkakaroon ng eleksyon. Granting na status quo po tayo. So, ang in-applyan lang po nila ay 2 years. No? Siyempre, gusto din naman nilang maglingkod, Mr. Speaker. Pero if i-apply sa kanila ngayon, hindi po kasi lahat ay nag-expect na pwede pala silang maupo ng hanggang 6 years. At sa mga nasa barangay din po, sa mga constituents nila, ay may mga tao din na magtataka na bakit ganun nakatagal yung magiging term ng mga nakaupo ngayon. So, Mr. Speaker, hindi po ba natin na-entertain na okay, pwedeng may mangyaring eleksyon as scheduled, tapos kung meron mang pagbabago dun sa term, granted na may sapat na merit, saka na lang yun i-apply at hindi po i-apply sa mga incumbents. Mr. Speaker. Pandaligan, sir, ba recognized? Yes, Mr. Speaker. Well, yung tanong ng ating kasama from Kabataan Party List ay bakit hindi i-apply ito sa susunod na batch ng mga mahahalal na barangay officials, ano? Pwede rin, pero pwede rin namang i-apply yan sa kasalukuyang batch ng barangay officials at SK officials na nahalal no October 30, 2023. Wala naman ako nakikita bilang sponsor na violation ng saligang batas kung ating i-applyan sa current batch of barangay and sangguniang kabataan elections. After all, malinaw naman na nasa saligang batas na ang kapangyarihan na mag-fix ng term ng barangay at sangguniang kabataan officials ay nakalagak sa Kongreso. Yun ay malinaw. So ito isang policy decision na nasa discretion ng Kongreso sapagkat sa atin ibinigay ng saligang batas ang kapangyarihang palawakin o i-fix, itakda ang termino ng mga barangay at sangguniang kabataan officials. Yes, Mr. Speaker, yan po ay nasa, or that's in line with what's in the Constitution. Halimbawa, kung term ng mga members ng House of Representatives, kung sa Constitution, fixed po talaga yan na nakalagay 3 years. Pero kung sa barangay officials natin, ay pinaubaya po yan sa Kongreso. Depende sa ano man yung magiging batas. Nonetheless, Mr. Speaker, kung ano man ang magiging mga ang batas natin in line with the term and even the functioning of our barangay and SK officials, tingin ko po kailangan pa rin na in line yan sa ano rin ba ang konkretong kalagayan ng ating mga barangay and SK officials. Given, Mr. Speaker, na kung gusto natin ng efficient na serbisyo mula sa kanila, edi dapat din, kumbaga, kung meron tayong contract, Mr. Speaker, sa kanila, kung yun nasa kontrata nila, 2 years. Tapos, assuming lang, Mr. Speaker, na kung gusto natin maging consistent, kasi yung iba before, 3 years. So,
kung meron mang ganong tipo ng adjustment. Pero something as drastic, Mr. Speaker, na bigla lang parang one-sided na ipapa-extend natin sila ng 6 years, kahit po sabihin natin meron naman talagang mga handa na maglingkod ng ganong katagal, pero we can't expect or we can't even compel na lahat, Mr. Speaker, ay hinanda yung kanilang mga sarili for that. Kaya ang ating fear, Mr. Speaker, ay meron talagang mga barangay at meron ding mga SK na kung i-apply natin ito ngayon and postponement talaga ang mangyayari, meron talagang butas-butas yung kanilang magiging mga barangay council at kanilang mga sangguniang kabataan. At sa halip na mas mapabuti yung serbisyo, pwedeng sa isang banda, Mr. Speaker, ay hindi pa magiging okay, hindi magiging efficient yung mga barangay and SK. At pangalawa, Mr. Speaker, dahil para mapunan yung mga yun ay mag-a-appoint, then pwede pang mapoliticize lalo ang ating mga barangay and SK officials. So, how can we possibly deal with that, Mr. Speaker, given ang ganong looming possibility? Kung i-apply ito ngayon sa mga incumbents? Well, Mr. Speaker, nakikita ko naman ang punto, ang pananaw ng ating kasama mula sa Kabataan Party List. Pero tingnan din naman natin yung pananaw na makakatulong din naman itong terminong ito na mas mahaba para ma-professionalize natin ang ating mga barangay officials, para sila ay mabigyan pa ng kasanayan, para sila ay matuto pa at makakuha pa ng mas malawak na karanasan sa pamamahala sa barangay level. Yung alam naman natin na yung termino na 3 taon ay maiksi para sa barangay, para maisaayos nila ang kanilang mga proyekto at programa. Lalo na, ang karamihan ng mga barangay sa buong Pilipinas ay hindi naman ganun kalaki ang pondo. Kaya yung 3 taon talaga ay hindi magandang pamantayan para magkaroon ng maayos na paglilingkod ang mga barangay officials. Halos wala silang magagawa. Ako bilang isang local chief executive sa matagal na panahon, all my life, ako ay nasa local government bilang mayor, bilang governor, nakita ko yung problemang yan. Kaya ngayon ang aking inilagay dito. Nung sinusunod ko ang batas na ito, isa yun sa aking pinagbasihan, yung aking karanasan, yung aking nasaksihan, na pagkahalal nila, sila ay required na mag-undergo ng training, ay halos kalahati na, patapos yung termino nila, bago matapos yung mga training, bago makaikot ang DILG at ma-seminar lahat ng mga barangay at saka SK officials. So walang panahon para sila ay makapagplano ng maayos at makapag-implement ng kanilang mga programa at proyekto. So sa tingin ko, kung ang sapat ang termino, sapat ang mga taon na ibibigay sa kanila para maglingkod sa barangay, ay magkakaroon ito ng pagkakataon sa kanila na mahasa, mapalawak, mapalalim ang kanilang kasanayan at kaalaman. So may punto rin naman ang ating pong kinatawan mula sa Kabataan Party List, pero meron din namang punto yung aking sinasabi na ang mas mahabang termino ay isang pagkakataon para masanay. Wala namang perpekto Walang foolproof na solusyon dyan. So parang binabalansin natin ating tinitimbang. At sa aming pananaw, sa Committee on Local Government, sa mga authors nito, ay mas mainam yung mahababang termino. Mas matimbang yung kabutihang idudulot dito kaysa doon sa kasamaan or negative effect na maaaring idulot ng mahabang termino katulad ng binanggit ng ating kasama. Mr. Speaker, before I dig deeper dun sa ano ang mga epekto ng mas mahabang termino para sa barangay and SK officials, gusto ko po munang mas mag-focus dun sa pag-apply nito sa mga incumbent na mga barangay and SK officials. Kasi Mr. Speaker, aside dun sa mga na-mention ko na mga pwede talagang mangyari na hindi natin gustong mangyari,
dun sa serbisyo ng ating mga barangay and SK officials. Nandyan din yung fact na sa ngayon kasi, Mr. Speaker, whether we want to admit it or not, pero kung batay lang dun sa observations na ating mga kababayan, Mr. Speaker, ay merong mga barangay and SK officials na kapag eleksyon ng mga higher officials, for example, yung mga opisyal sa bayan, sa syudad, sa probinsya, o kahit sa mga higher positions pa at the national level, ay tinuturing na machinery for campaign and elections yung mga barangay and SK officials. So kapag ma-extend, Mr. Speaker, ang term ng mga nakaupo ngayon ng barangay and SK officials, pwedeng makabenefit sa longer term nila kung sino man yung mga tatakbo sa mga darating na eleksyon at itong mga incumbent ay aasahan na mag-fulfill ng ganong function kahit hindi naman supposedly ganon yung mangyari. So yung tanong ko po sa ating sponsor, tama po ba na nagagamit, no, yung ating mga barangay and SK officials para sa ganitong mga partisan activities ng mga mas nakakataas na mga opisyal o mga kumakandidato for higher positions? Totoo po ang obserbasyon ng ating kasama, si Congressman Raul Manuel. Kaya nga, sa pananaw namin, sa mga authors ng batas na ito, sa Committee on Local Government, yung mas mahabang termino ng barangay officials ang magbibigay sa kanila ng a measure of independence mula sa mga political leaders katulad ng mga mayor or governor. Ngayon kasi dahil nga lubhang maiksi ang termino ng mga barangay officials, ay halos magkapanunod ang eleksyon ng local officials at yung mga barangay officials. Kaya ang tendency, pagkatapos ng eleksyon ng mga local officials, ay talagang itong mga barangay officials ay talagang susuko, tutungo sa mga luluhod, sa mga politiko. Pero pag mahaba ang termino at mas mahaba pa sa termino ng mga local officials, that will give them a measure of independence, a measure of autonomy. Mababawasan, may insurrect sila sa politika. Kasi ang nature ng barangay officials supposedly ay non-partisan, di po ba? Yan ay malinaw. Pero dahil nga sa halos kasabay ang kanilang halalan, sa mga local officials ay nawawala yung independence nila. Pero pag mas mahaba ang termino nila, yun sa aming pananaw, magbibigay sa kanila ng measure of independence or autonomy mula sa mga political and local officials. Yun po ang nakita namin. Maaaring hindi 100% effective yung solusyon na yun, pero sa tingin namin ay may wisdom sa ganung panukala na mahaba ang kanilang, mas mahaba ang termino nila kaya sa atin para sila magkaroon ng autonomy or independence from us. Mr. Speaker, nabanggit din kanina ng ating kagalang-galang sponsor na pwedeng magresulta sa mas maayon sa serbisyo itong mahabang termino dahil kapag maikli lang, like 3 years, ay walang masyadong mafulfill. I'd like to pose this point from a devil's advocate point of view, Mr. Speaker. Kasi, halimbawa, tayo sa House of Representatives, 3 taon lang din ang termino, Mr. Speaker. So kapag ganun po ba, wala tayong meaningful na pwedeng gawin, lalo na ang Kamara, Mr. Speaker, ay composed pa ng napakaraming mga miyembro. Tapos, actually, national yung mandate natin, Mr. Speaker. So, kung yung mga barangay and SK officials na mas lubog sa ground, no, tingin natin ay konti or wala silang ma-fulfill sa ganong kaikling taon, ganon din po ba tayo sa Kamara, Mr. Speaker? Kasi ang magiging logic nito, kung kailangan ng mas mahabang termino para lang makapaglingkod ng maayos sa barangay and SK, ang pwedeng maging kasunod, logically, Mr. Speaker, tayo din sa Kamara, habaan din yung termino para masabi natin na meron tayong maayos na serbisyo. Ganon ang magiging implication nun, Mr. Speaker. So ano pong tugon ng ating sponsor? Well, Mr. Speaker, hindi po ako sang-ayon doon. Para tayong nagkukumpara ng apples and oranges. Iba naman tayo sa Kongreso, meron tayong resources dito.
we have to admit na iba ang antas ng barangay officials sa mga narito sa Kongreso at maging mga governors and mayors. Mas malaki yung ating birokrasya, meron tayong professional organization, ang ating pinamumunuan, whether City Hall yan, Capitol, or dito sa Kongreso. Pero yung barangays, ay sad to say, mas limitado ang kanilang ira, ang kanilang budget kaysa sa atin. Kaya sa panarungan namin, mas kailangan nila ang mas mahaba na termino. Mr. Speaker, kung ganun po na ang isa sa mga malaking problema ng barangay and SK ay pondo, edi ang solusyon po dapat natin ay paano matiyak yung sapat na pondo para sa ating mga barangay and SK. Sa halip na pahabain po yung termino kasi lalo na po sa ating mga SK officials, marami pong dumudulog sa atin na sa totoo lang hindi po nila masyadong nadarama na kaya po nilang magawa yung kanilang mandate. Mas dahil pa dun sa mga bottlenecks para talaga yung funds allocated for them ay magamit nila. In fact, Mr. Speaker, di ba we have the SK Reform Act. Tapos meron pang follow-up na mga amendments iyon na napasa lang in the past few years, yung gusto nating ma-empower palala yung ating mga SK officials. So tingin po natin kapag meron pong training sa kanila tapos hindi rin po napopolitika yung kanilang pondo na access po nila, nagagamit. In fact, Mr. Speaker, tingin natin kaya talaga nilang magawa yung kanilang mga plano nang hindi po napapahaba yung kanilang termino. So I think while we share the same sentiments dun sa mga problema, pero then again, hindi po dito solusyon yung pagpapahaba ng termino kasi it leads to the logic na kailangan nating tumagal sa pwesto bilang mga public officials para lang matiyak yung pagsiservisyo natin ng maayos. Mr. Speaker. Mr. Speaker, yes. To respond to Congressman Raul, una, ang rasyonale naman kung bakit pinalawig. Actually, hindi pinahaba, pinalawig natin, better term. Pinalawig natin yung terms ng barangay officials kasi ang daming trabaho ng barangay officials. Oo, lahat ng mga mula sa national, local, mga projects na ito, lahat ito dumadaan ito sa barangay. So, ang trabaho nila ay napakadami. So, meron pang mga DILG, marami pang mga gawain mula sa local government. Kaya hindi sapat yung 3 taon. No? Kaya pinalawig ng batas na ito ang kanilang panahon upang makapagmanungkulan ng mas maayos. Sinasabi ko ito base sa aking karanasan. Dahil ako ay 3 termino na barangay captain. At kaya ko rin pag-isipan na ayusin ang pagtakda ng panahon ng katungkulan ng isang barangay captain o barangay officials. Bakit? Dahil nung aking panahon na ako ay barangay captain, nakadalawang beses na pag-extend o postpone ng barangay. Kaya yung sinasabi mo na pupoliticize more, mas napupoliticize more kung umaasa lang tayo, umaasa ang barangay officials doon sa mga politiko kung hahabaan ba, i-extend ba, ipopostpone ba nila ang barangay elections. Mas malapit yun sa pamumulitika. Pero sa batas na ito, dahil sa batas na ito, makikure, magagamot natin yon, no? Magagamot natin na hindi na mag-aasa pa sa mga politiko para habaan, postpone ang eleksyon. Kung di inayos ng batas na ito na ang bawat termino ng isang barangay official, whether ito ay 6 years o ito ay umikli pa or 5 or 4 ayon sa Senado, ang importante, inamyendahan natin ang batas para hindi na ito magambala pa ng dahil lang sa politikang iyong binabanggit. Pangalawang sagot ko naman, inuulit ko, linawigan ang termino o ang taon ng pagsaserbisyo ng barangay dahil mabigat ang tungkulin ng barangay. Totoo, non-partisan ang barangayan. Pero lahat ng mga proyekto mula national government, local government ay dumadaan ito sa barangayan. Pangatlo, yung kinakatakot natin na
Pag tumagal, baka hindi mas okay yung trabaho nila. Pag umikli, baka hindi rin okay, baka mas okay para madali rin silang umalis. Pero sa aking pananaw, no, pareho lang yan. Matagal, 6 years o 3 years, ang isang public official, pareho lang ang epekto. Kung masama, masama. Kung mabuti, mabuting lingkod sa taong bayan. With that, Mr. Speaker, we duly recognize ang karanasan po ng ating buting sponsor bilang leader po sa barangay. Tayo, Mr. Speaker, speaking sa youth representative na nandyan din ang ating pakipag-konsultahan mismo sa mga sangguniang kabataan, and also speaking as a constituent, Mr. Speaker, ng ating mga local officials din, kasama din syempre ang ating mga barangay and SK. Mr. Speaker, nakita natin ang epekto kapag halimbawa merong mga leader sa barangay na hindi din naman nagpo-function ng maayos, pero recently we have witnessed na yung supposedly nga fixed term na 3 taon ay na-extend ng ilang beses. So on the part of our constituents, they're actually deprived of the option na supposedly, Mr. Speaker, yung regular na elections na set yun palagi na 3 years, alam nila na at least no, every 3 years ay meron silang pagkakataon para mamili ng bagong mga leader. Notwithstanding na habang nakaupo din naman yung tao ay umaksyon yung ating mga kababayan, magpahayag ng kung ano yung mga dapat na gawin, ano yung dapat na ayusin sa kanilang mga barangay. So with this, Mr. Speaker, na actually ay ang pinopropose na term ay 6 years. Mr. Speaker, habang wala kasi yung mga substantial na mga reforms doon sa governance natin sa local level na kung saan ay yung mga pondo ay pwedeng ma-withhold o hindi ganon ka autonomous yung pag-function ng ating mga barangay. Pwede, Mr. Speaker, na kung sino yung nakaupo at sa loob ng ganong 6 na taon ng kanilang panunungkulan ay umasa lang din sila doon sa sabihin natin patronage ng kung sino yung mga hire na mga officials. Tapos sa bahagi nga rin ng mga SK natin, Mr. Speaker, na pumapasok po sila, pwede silang mahalal ng mga SK officials edad 18 to 24 years old. So halimbawa, Mr. Speaker, sa ganitong panukalang batas, pwedeng merong SK official na na-elect siya saktong sa edad na 24. Tapos matatapos po yung termino niya, kung plus 6 years yun, edi 30 na. No? While syempre, based on various definitions, youth pa rin naman yon. Pero kung doon sa ano yung prescribed na age range para sa mga SK officials, significantly malayo na talaga yon. Pero with the current setup na 3 taon, bawa 24 years old plus 3, 27, hindi siya ganun kalayo dun sa gap, hindi siya umaapaw dun sa gap ng ganun kasignifikante. So may ganitong mga repercussions po talaga lalo sa mga youth natin, tapos ang pananatili pa rin ng patronage hanggang sa antas barangay dahil in-extend natin yung termino nang hindi nagagawa yung mga substantial reforms para talaga maging maayos yung governance hanggang sa ganong level. So yun po yung mga heavy concerns natin regarding this bill. Mr. Chair, yes, Mr. Chair. Point well taken naman, no? So alam namin, no, ng mga sponsors na maraming pang dapat ayusin sa ating local government code. Pero siguro ito ang ating bihikulo, ayusin ang panahon o mas palawigin ang panahon ng paglingkod ng ating mga barangay officials para mas marami rin tayong maayos na dapat nilang gawin. No? Kasi kung 3 years, ang dami-dami nilang gagawin, paano natin ito mako-cover lahat? For them to transform, for them to learn, for them to grow. No? By fixing the term of the barangay officials,
we believe and we firmly believe that this length of time will be sufficient enough for them to improve and to be transformed, no, to be a better leaders. And we will take this opportunity. This bill will be a vehicle for all of us, no, in order for them to be trained and to become a better leaders. Some remaining points, Mr. Speaker, dagdag po sa not so few questions natin on this subject matter. Ito po mga specific na datos po talaga noong October 2023 barangay and SK elections. Na ito po actually ay isa sa mga examples natin ng na postpone na election kasi supposedly meron po tayo noong 2022. At medyo napapareminis ako, Mr. Speaker, kasi nag-interpolate din tayo ng ating mga concerns doon sa ganun naging postponement. No? Tapos ngayon ito, Mr. Speaker, ay magpo-postpone po tayo ulit sa first implementation, if ever, nitong panukalang batas. So, Mr. Speaker, noong December 2023 na barangay and SK elections, meron pong 139 barangays sa buong bansa na wala pong kandidato for SK chairperson. Tapos, 553 na mga barangay, wala ring kandidato for SK kagawad. So, Mr. Speaker, kung meron tayong ganitong sitwasyon na, syempre kung ipo-percentage naman, pwede natin sabihin maliit, pero kung gusto nga nating pahalagahan talaga ang serbisyo at yung governance, maging maayos na modelo yung sa barangay and SK, tingin po natin, hindi maliit na mga bilang ito. Hundreds sa ating bansa. Ganito yung naging sitwasyon. So, ibig sabihin, Mr. Speaker, meron tayong ganitong bilang na mga barangay na may mga bakante. At batay din sa ating mga dialogo sa mga agencies involved, hindi po ganun kadali na magkaroon ng special elections kasi sasabihin na naman, depende sa funding or may inaantay na mga rules na matagal mailabas. So, Mr. Speaker, nananatiling bakante ang mga ito at kung meron mang napuna, napakabagal ng pace. At ganito po yung mangyayari pa for another like more years kapag may isa batas po itong bill na nakahain sa atin ngayon. So, bilang huling tanong, Mr. Speaker, ayun, paano po natin mareremedy ito? Kasi ganito yung sitwasyon natin ngayon. We have lots of vacancies at mapaprolong po siya with the postponement with the first implementation of this House bill. First and foremost, I would like to correct, it's not postponement. We fixed the term of the barangay officials by amending the local government code. Pero sa una po, mapupostpone po talaga. That is your interpretation, which, but I want to be clarified that kung postponement, that is unconstitutional, that's illegal, that's under the Macalital case. Yeah. But now we are clarifying it na hindi siya postponement. It's fixing the term para hindi na siya ma-postpone. Yun yung punto ng batas na ito. Inayos na natin para hindi na siya ma-postpone, tapos aabot pa sa Supreme Court. Kaya inayos na lang yung batas kung para hindi na nga uli ma-postpone. Second, dahil mahaba na itong nakatakdang panahon ng paglilingkod nila, kukunin ang pagkakataon na ito upang magamot yung mga problema at lalo na sa iyong binabanggit sa mga vacancies na yan, magkakaroon ng tamang at sapat na panahon ang COMELEC para maayos itong mga vacant positions na ito. Yun ang aking pananaw dito. At napakaganda ng batas na ito dahil marami siyang magagamot na problema. No? Pati pagsuspinde siguro ng mga barangay officials, eventually, mas magiging maayos na kung siya ay bad talaga. Diba? Ngayon, kung hindi naman, hindi magpapatuloy siya kasi binigyan siya ng magandang panahon at pagkakataon upang maglingkod sa kanyang kabarangay. To close, Mr. Speaker, tingin natin meron talagang dalawang primaryang epekto itong panukalang batas. Una po ay term extension po ito sa mga kasalukuyang barangay and SK officials na
mag-extend po talaga ng kanilang pag-upo sa pwesto at magpo-postpone po supposedly ng soonest na mangyari na barangay and SK elections. At pangalawa, ito po ay napakahabang pag-fix ng magiging term of office ng mga barangay and SK officials. Nonetheless, I'd like to thank our good sponsors, Mr. Speaker, sa pagsagot sa ating mga tanong. Yun lamang, Mr. Speaker. Maraming salamat. Thank you, Congressman Manuel. Majority Floor Leader. Mr. Speaker, there being no member who wishes to interpolate the sponsor, I move that we terminate the period of sponsorship and debate. There any objection? Hearing none, the interpellations is hereby closed. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we open the period of amendments. Is there an objection? Hearing none, the period of amendment is hereby open. Mr. Speaker, there being no committee amendments, I move that we now proceed with the individual amendments. Right. Is there an objection? We proceed with the individual amendments. Majority Leader. Mr. Speaker, I now move that we recognize the Honorable Representative Mark O. Go of the Lone District of Baguio City to propose the individual amendments. The Lone District Representative of Baguio City, Chairman Mark Go, is hereby recognized. Thank you very much, Mr. Speaker. On Section 4, on the transitory provision, after the word National Liga ng mga barangay, let me correct that. After the word term of office, insert the word provided, however, that the National Liga ng mga barangay and the National Federation of Sangguniang Kabataan shall not be precluded from providing in the respective constitution and bylaws the fixing of a shorter term of their officers and the manner of holding the election of said officers. I so move, Mr. Chair. What says the sponsor? Mr. Speaker, for clarification, that is Section 4, page 2, line 2. Yes? Yes. Mr. Speaker, I accept the proposed amendment. What say the House? Mr. Speaker, I move that we approve the amendments. Is there objection? Hearing none, the amendment is hereby approved. Congressman Go. That's all, Mr. Speaker. Thank you. Thank you very much. Majority Leader. Mr. Speaker, there being no member who wishes to propose individual amendments, I move that we terminate the period of amendments. Is there an objection? Here's none. The period of amendment is hereby terminated. Majority Leader. Mr. Speaker, I now move that we vote on second reading House Bill number 11287 as amended. There is a motion to approve House Bill number 11287. Is that correct? 11287 on second reading. All those in favor, please say aye. Aye. All those against, please say nay. The ayes have it. The House Bill number 11287 is hereby approved in second reading. Thank you very much, Mr. Speaker. As amended, of course. Congratulations, Congressman and Congresswoman. Majority Leader. Mr. Speaker, with leave of the House, I move to reconsider the approval on second reading of House Bill number 11204 for perfecting amendments. There's a motion to reconsider the approval on second reading the House Bill number 11204. Is there an objection? The Chair, hearing none, the motion is approved. Mr. Speaker, I move to consider House Bill number 11204 and direct the Secretary General to read the title of the measure. Is there an objection? The Chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is hereby directed to read the title of the measure. House Bill number 11204, an act strengthening the Legal Education Board, amending for the purpose Republic Act number 7662, otherwise known as the Legal Education Reform Act of 1993, and appropriating funds therefore. Majority Leader.
Mr. Speaker, I move to open the period of amendments. Is there any objection? Hearing none, the period of amendments is hereby open. Mr. Speaker, I move to recognize Representative Mark Go, Chairperson of the Committee on Higher and Technical Education, to sponsor and consider the proposed amendments. Congressman Marco is hereby recognized. Thank you. I'm now ready to accept any proposed amendment on this particular measure, Mr. Speaker. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to recognize Representative Rufus B. Rodriguez from the 2nd District of Cagayan de Oro City for his individual. Congressman Rodriguez, you are hereby recognized. Thank you, Majority Leader. Thank you, Mr. Speaker. Distinguished colleague, would the distinguished colleague allow some proposals for amendments? Yes, Mr. Speaker. Proceed. Mr. Speaker, on page 4, line 159, section 7, delete the brackets before and after the phrase "and regular members." I so move, Mr. Speaker. Does the sponsorship say? I accept, Mr. Speaker. What does the House say? Mr. Speaker, I move to approve the said amendment. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. The said amendment is hereby approved. Mr. Speaker, Rodriguez. for my second proposed amendment, on page 6, lines 242 to 248, section 9, subsection G, I move to delete the entire provision and insert the following amendments. G, paragraph G, to monitor and evaluate the performance of law schools for the provision of applicable incentives and or subsidies. I so move, Mr. Speaker. What does the sponsor say? I accept, Mr. Speaker. What does the House say? Mr. Speaker, I move to approve the said amendment. Is there any objection? Hearing none, this amendment is approved. Mr. Speaker, this representation has no further amendments. Thank you very much. Thank you, Congressman Rufus Rodriguez. Majority Leader. Mr. Speaker, there being another member who wishes to propose individual amendments, I move to close the period of amendments. Is there any objection? Hearing none, the period of amendments is hereby closed. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to approve on second reading House Bill number 11204 as amended. There is a motion to approve on second reading House Bill number 11200 as amendment. Those who are in favor say aye. Aye. Those who are against say nay. The ayes have it. House Bill number 11204 is approved on second reading as amended.